1TV Noontime Balita. Sa iyong mga nagbagang mga balita sa udto, 1TV News Channel. 1TV News Channel now bring you our midday report. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Pakisayon sa mga nagunang mga blow-by-blow updates, mga trending topics ug mga hottest online news sulod og gawas sa dakbayan sa Ozamis ug sa Misamis Occidental. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Higala kumustag mayong adlaw karon nga Biyernes pitsa 24 ning bulan sa Oktubre tuig 2025. Ako si Adoni Desena alang sa Noontime Balita Live. Una suluhan sa itong mga balita. Sa balitang lokal, Asenso Ozamis Administration gipasidunggan sa BJMP Ozamis. Barangay Health Station Income Generating Facilities sa barangay. Resolusyon nga magdasig sa mga Ozamisnon pagtaod og Christmas lights giaprubahan. Governor Henry Sevilla Waminal natudlong bag-ong chairman sa Regional Development Council Region 10. Sa balitang regional, Kawasan Falls sa lungsod sa Badyan, Cebu, dili tinuod nga mihubas. 31 anyos nagpatubil sa iyang motor, Shabu ang gibayad sikop sa Naga Cebu PNP. Og Bukidnon, Davao City Road, temporaryong gipasira sa DPWH bunga sa pagkatumpag. Detalye sa atong mga balita sa Noontime Balita Live, human lang niini. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Ang maayong paglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider mao ang dali og sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa maong konsulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozamis City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Una sa balitang lokal, Asenso Ozamis Administration gipasidunggan sa BJMP Ozamis. Apil ang Asenso Ozamis Administration sa mga benefactor nga giila og gipasidunggan sa Bureau of Jail Management and Penology bunga sa nahatag niining suporta sa ilang buhatan. Sa ngalan ni Mayor Sam Norman Fuentes, si City Councilor Daniel Lau ang midawat sa Certificate of Appreciation nga gihatag sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Ozamis City Male and Female Dormitory atol sa gipahigayon nga pasidungog niadtong Oktubre 21 nining tuiga. Sa maong pasidungog gihatag aron ipag-ila sa aktibong suporta o kolaborasyon sa local government unit sa Ozamis sa mga programa o kalihukan alang sa persons deprived of liberty o PDL sa syudad. Nagpasalamat ang BJMP sa padayon nga pakigatimbayayong sa LGU Ozamis sa mga inisyatiba nga nagpalig-on sa humanitarian safekeeping, rehabilitation o development sa mga PDL. Through this united vision, we continue to strengthen institutions that promote justice, equality, and reintegration of individuals into society as productive citizens.
Let this week remind us that genuine progress is not only measured by development, but also by how we uplift the life of those seeking redemption and renewal. Together we move forward with faith, compassion, and unity toward a province that embodies peace, prosperity, and humane dignity. Kaning message si Mayor Tony Sam Fuentes, i-direct ni sa ato. The certificate of appreciation to our stakeholders nga naadoy karon. So, may I request our City Jail Wardens, Jail Senior Inspector Jeffrey Ridles, and Jail Inspector Grasilda Pasco to be here in front to award these certificates of appreciation to our stakeholders. Let me read the citation first. These certificates of appreciation is hereby awarded to local government unit of Ozami City, and to receive will be Honorable Councilor Attorney Daniel Lau. Barangay Health Station, income generating facilities sa barangay. Dunay dakong papel sa barangay ang pagbaton og BHS o Barangay Health Station. Matod pa ni Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Waminal nga ang BHS dili na usa ka simpleng community health center. Apan preparatory health facility kini isip birthing home o balay paanakanan. Dinhi na idangop ang mga kababayenan sa barangay nga umalanak kung pamati sa inahan normal ang iyang paglabor. Apan gipasabot sa kongresista nga dili madali ang proposed proseso kung mutanyag kini og birthing home gamikan kay kinahanglang aduna kini regular nga doktor og mga trained personnel nga moistasyon. Tipik og bahin lang kini sa mga requirement aron ang usa ka birthing home mupasar sa standard sa DOH og mga ma-accredited sa PhilHealth gumikan kay dinhi maningil og bayad ang birthing home o baka pabayran sa Asenso Free Hospitalization Assistance. Ang mga payment nga makolekta sa barangay gikan sa birthing home, additional kining revenue nga magamit sa barangay sa bisan unsang programa o aktibidad gawa sa matag tuig nga NTA o National Tax Allotment. Nindot po kayo karon because the PhilHealth in collaboration with the DOH, of course under the directive of our President Bongbong Marcos, so gusto nila i-empower ang mga barangay health stations na mahimo kong income generating, no? So what we mean by that? Ang atong mga barangay health stations din sa segundo distrito, even if they are funded not by DOH but by the CIDWH or Congressional Initiative, no? Atong gisunod ang plano sa DOH. Yeah. Ato lang siguro panindot gamay ang aesthetic sa gawas, but ang interior ana is that's approved by the Department of Health. So pwede siya mahimong or it's prepared to become kaning birthing center, no? So once it will be kaning licensed by the DOH to become a birthing center, pwede na manganak dira, no? And all PhilHealth members na manganak dira, bayaran ang barangay og 15,000 pesos. Walay bayaran ang LGU, ang katawhan, no? So muna mo income generating because if we have 10 people giving birth in that barangay station, let's say in 1 month, that's 150,000. Nya pila ra ang gastos sumukita ang barangay that can be used also for the development of the barangays, whether health related or for infra development. It can be used because may autonomy ang barangay to spend their funds, mahulog man ang income nila, no? So muna nga ato yung empower ang ato ang mga barangay officials, ang DHWs na kinahanglan mahimong operational, no? Kay under the law, no, under the local government code of 1981, no, devolved naman to the LGUs ang operation, ang pag-operate and pag-manage sa mga barangay health stations. However, in reality,
syempre dili pa kaayo gyud makaya sa ato ang after 34 years no of the LGC 1991 Local Government Code. After 34 years, di pa gyud kaya gyud sa atong mga LGUs nga i-finance ang pagpalit sa tambal, pag-provide sa doctors, no, because a lot of our LGUs are still NTA dependent, no, so muna nga additional way ni to successfully operate the barangay health stations nga magkipag-partner with the DOH and PhilHealth. Resolusyon nga magdasig sa mga usamisnon pagtaod og Christmas light gi-aprobahan. Hiniusang gisuportahan sa Konseho sa Usamis ang gidusong resolusyon ni Honorable Sani Waminal nga magdasig sa mga usamisnon sa pagbutang og pagtaod og mga adorno sa Pasko sama sa Christmas light. Ang resolusyon magdasig sa mga business establishment, mga buhatan sa gobyerno o pribado o bisan sa mga residensya. Gipasabot sa proponent Honorable Sani Waminal nga ang resolusyon wala magpugos, magobligar o mupahamtang og silot alang niadtong wala mutuman sa aktibidad. Apan kini voluntaryong himuon lang o himuon alang niadtong mga usamisnon nga nagtuo nga ang adorno sa Pasko nagsimbolo sa kahayag o kahiusahan. Nagsimbolo usab kini sa manitong pag-abi-abi sa mga usamisnon sa mga bisita o lumalabay sa syudad aron sa pagpakita sa espiritu sa Pasko nga nagayud ang presensya sa Batang Jesus. Tipik og bahin usab kini sa nagpadayong promosyon sa kultura o turismo sa Asenso Usamis Administration. Apan gipaklaro ni Honorable Sancho Sani Waminal Jr. nga bukas og konsiderasyon ang resolusyon alang niadtong mga pribadong grupo o mga individual nga wala maggawi ang tradisyon sa Pasko. Encouraging all business establishments, private offices, and government offices in Usamis City to install holiday decorations during the Christmas season in support of Asenso Usamis cultural and tourism promotion. Aims to foster a sense of unity, creativity, and festive spirit among Usamisnons while promoting the city's cultural and tourism identity under the Asenso Usamis brand. Madam Chair, Christmas is one of the most cherished seasons in the Philippines, a time that symbolizes joy, hope, and togetherness for people of all walks of life. So in this light, the installation of holiday decorations across business establishments, private offices, and government institutions within Usamis City serves not merely as adornment, but as a visual expression of the city's warmth, hospitality, and progress. Thank you, Madam Chair. I so move for third and final reading. Thank you, Madam Chair. Waiving the tenors of this Sanggunian. With the amendments. Noted. Motion approved. Thank you. Dugang pa sa balitang lokal, Governor Henry Sevilla Waminal natudlong bag-ong chairman sa Regional Development Council Region 10. Natudlong bag-ong chairman sa RDC o Regional Development Council Region 10 si Misamis Occidental, Governor Henry Sevilla Waminal. Ang nominasyon gipagayon dili pa lang dugay sa Cagayan de Oro City kauban sa mga gobernador sa mga probinsya nga sakop sa Rehiyon 10. Opat ka mga provincial governor ang ginominate. Usa na si Governor Henry Waminal pinagi sa mga RDC 10 officers, governors, city mayors, national government agencies o mga private sectors representatives. Kini nga mga nominee maoy giduso sa Malacañang og niadtong adlaw nakadawat og kumpirmasyon si Governor Henry Waminal nga siya ang napili ni Presidente Bongbong Marcos na panguluhan niini nga termino ang Regional Development Council sa Rehiyon 10. Sa iyang Facebook page, iyang gipasalamatan ang mga grupo o personalidad nga may suporta sa nominasyon o gipasalamatan usab sa gobernador ang pagsalig sa presidente nga panguluhan ang RDC 10. Lain na usab kining hagit sa pagpangalagad dili lang sa probinsya dili lang sa probinsya sa Misamis Occidental apan sa tibuok Rehiyon 10. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena.
Sa balitang regional, Kawasan Falls sa lungsod sa Badyan, Cebu, dili tinuod nga mihubas. Taliniana og sa ubang pang mga balita sa Noontime Balita Live sa atong pagbalik. Noontime Balita! Noontime Balita! Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena! Kung ikaw dunay panginahanglanon sa imong farm o baka sa uban pang panginahanglanon nimo sa panginabuhian man o sa pang-adlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa nag-una sa mga baratong baligya sa mga agri-vet supplies and needs ug uban pa ang Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing, distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. Nagabaligya sa tanan nimong panginahanglanon sa wholesale ug retail sama sa kompletong grocery items nga adunay mas baratong presyo sama sa lokal o imported nga mga bugas, mga ilimnon ug daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing adunay kaugalingon nga farm. Aduna usab sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro ka nga kini presko ug luwas. Aduna usab sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods ug tender juicy hot dogs. Aduna sa sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglanon sa imong farm sama sa hog feeds, poultry products, mga nagkadayang mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment-friendly fertilizers, pest controls, and more. Busa kung aduna kay mga panginahanglanon, anhin na karon sa Bryant Milling and Marketing. Anaan ang himutang sa Zulueta Street, Ozami City, kilid sa Unitap, Ozamis. Bryant Milling and Marketing, ang labing kompletong tindahan sa mga baratong baligya sa Ozami City. Alang sa mga talagsaong mga klase sa mga dekalidad ng mga home furniture products and home decorations, dili na kita mamalit sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Nailan kaniadto isip FJK Trading. Sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated, makita ninyo ang mga manindot ng mga klase-klaseng mga home furnishings, home furniture products, ug daghanan pa. Sa first floor, inyo makita ang mga modern sala sets, L-shaped sala sets, ug corner sets, TV stands, dividers, entertainment cabinets, wine cabinets, kitchen cabinets, wardrobe, children's cabinets, bookcase, wall mirror and wall clock, wall frames, center table, console table, lampshade and figurines, curtains, blanket and throw pillows, plastic chairs and tables. Ug aduna po sila mga musical instruments sama sa mga guitar. Audio mixers, amplifiers, soundbox, ug mga Yamaha organs. Plus, aduna pa sila mga sporting goods like balls, badminton, rackets, ug daghanan pa. Ug sa second floor inyo makita ang mga foams and mattresses, wooden bed nga king size, queen size, double and single, shoe cabinet, double deck, sofa bed, pillow and throw pillows, dining wood table nga adunay 10-seaters, 8-seaters ug 6-seaters. Aduna pa sila coffee table, bed sheets ug daghanan pa. Ug sa third floor inyo makita ang mga office tables and chairs, executive tables and chairs, gang chairs, filing cabinet, office cubicles, ug alang sa atong pagpaugnat sa atong mga kusog, aduna sila thread mills, spin bike, home gym, barbell plates, and more. Busa, bisita na sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Anaan imutang sa Animas Street, Barangay Aguada, Ozami City. Pangitaalang ang atong maabi-abihon nga officer in charge nga si Mr. Asterio G. Curib. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Mga Ozamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o ug hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama
sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar, Don Anselmo Bernard Avenue branch, the newest and the most convenient store in Ozama City, opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar, Rizal Avenue Branch, Ozama City. Matud ba nila ang tinigom nga piso matag adlaw makahimo kini og milyones ka mga kaugmaon? Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank usa ka independyente og rehistradong kooperatibang bangko nga adunay komon nga bugkos nga interes kanatong mga yanong katawhan. Adunay voluntaryong pagpakig-uban aron makabot nato ang atong mga panginahanglanon ug ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini pinaagi sa paghimo sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagdawat sa patas nga bahin sa mga peligro ug benepisyo ug pinaagi sa pagdawat sa mga kinatibuk ang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank nagatanyag niining mosunod nga mga produkto ug serbisyo: savings deposit, 10 loan window, trucking delivery service at the National Highway Pulot Ozama City, water refilling station at Highway Pulot Ozama City, rice trading, producer super organic fertilizer at Kinuma Norte Ozama City, Sustainable Agri-Center at Kinuma Norte, Ozama City, and life and non-life insurance. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank anaan nimutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozama City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842 sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank, ang bangko sa katawhang Pilipino. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Detalye sa mga balitang regional. Kawasan Falls sa lungsod sa Badyan, Cebu, dili tinuod nga mihubas. Gikondinar sa Sangguniang Bayan o ISB sa Badyan ang mga bakak o malisyosong pahayag nga gipakaylap sa social media mahitungod sa Kawasan Falls. Niadtong Biyernes, Oktubre 17, ang lokal nga pangagamhanan sa Badyan misalikway sa mga sayop nga impormasyon nga nagtuyok sa social media nga nagpahibalo nga ang Kawasan Falls ug ang Badyan canyoneering site naguba o dili luwas human sa 6.9 magnitude nga linog sa amihanang bahin sa Cebu niadtong Septembre 30. Human sa unom ka adlaw, usa ka public notice ang gipatik sa Facebook page sa Badyan Tourism ang breathtaking Badyan niadtong Huwebes, Oktubre 23. Ginganlan sa Badyan ISB ang mga individual nga o account holders nga giingong responsable sa pag-post o pag-share sa mga dili tinuod nga impormasyon. Usa ka LC Hori Imperial sa Tabuelan, Cebu, Rotalia Kabutahi Oponda sa Mandawi City, Alexan Alimbon Masangay sa Davao City, Robinson Velasco Jr. sa Mexico, Pampanga, Marlene Salazar Alejandro sa Minglanilla, Cebu. Sa ulahing kalambuan sila si Imperial og Masangay ang nangayo og pasaylo sa sayop nga impormasyon nga gipost diha sa ilang social media account o page. Matod sa konseho sa lungsod, ang maong mga post nakahatag og kadaot sa reputasyon sa Badyan o sa ilang industriya sa turismo, labi na sa international nga nailhan ang Kawasan Falls. Ang mga opisyal sa Badyan mitataw nga nagpabilin nga luwas o maayong pagkadumala sa ang Kawasan Falls.
Ang SB Badyan mi demanda og retraction og sinulat nga pasaylo gikan sa mga tao nga nagpataka og post sulod sa 7 ka adlaw gikan sa pagpahibalo niini. Gipasidan-an ang mga individual nga kung dili sila mutuman, sila deklarar nga persona non grata ubos sa Municipal Ordinance number series of or number 11 series of 2023 o gamahimong musangpot kini sa dugang legal o administratibong aksyon. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Trantay-uno anyos nagtubil sa iyang motorsiklo o sa iyang motor, Shabu ang gibayad sikop sa Naga Cebu PNP. Gidudahang wala pa mulugdang ang tama sa usa ka 31 anyos nga ulitaw kay inay kwarta ang iyang ibayad sa gasolina nga iyang gipatubil sa iyang sakyanan. Usa ka putos sa Shabu naman hinuon ang gibayad o ang gitunol sa gasoline boy. Ang nadakpan giilang nga si Barkley Labrador Caparida, 31 anyos, ulitaw nga taga Barangay Bulinawan, siyudad sa Karkar. Nahitabo ang pagpatubil sa suspek sa gasoline station sa National Highway sa Barangay Langtad, siyudad sa Naga, alas 3 sa kadlawon, Merkules, Oktubre 22. Matod ni Police Lieutenant Colonel Verninio Nusirali, ang hipis sa Naga City Police Station nga nagpatubil ang suspek sa iyang Suzuki nga motorsiklo. Sa dihang nga full tank na ang motor, mihangyo siya nga iya lang utangon ang bayad kay wala siya makadala og kwarta apan ang gasoline boy nga si alias Jeric 26 wala mosugot kay sila ang pabayron. Mikuot ang suspek sa iyang bulsa og mihagad nga ang usa ka putos nga Shabu na lang ang ibayad apan subli kining gibalibaran. Dinhi na nasuko ang suspek og mikuha sa iyang kutsilyo og gition sa biktima og mihulga nga dunggabon dayong padagan sa iyang motor. Dali nga nanawag ang biktima sa police station sa Naga og gilusad ang hot pursuit operation sakay ang biktima og girumbo ang dalan kon asa mipadulong ang suspek. Naabsan si Caparida nga sakay sa iyang motorsiklo o positibo nga giila sa reklamante. Sa dihang nabantayan sa suspek ang presensya sa mga pulis, misiway siya sa paglighot apan nawagtangan og kontrol sa ang motor nga mo'y nakaingon nga natumba o mikaretil sa pagpadagan o pagdagan bitbit ang kutsilyo. Gitabangan kini og gukod sa mga pulis og malampuson nga nadakpan og gidala sa patrol car. Atol sa paggarikisa sa lawas ni Caparida, nakuhaan siya og 6 ka pakete nga gituhang Shabu. Giandam na ang mga patong-patong o patong-patong kaso nga ipasaka sa kapulisan batok sa suspek sama sa kalapasan sa Section 11, Article 2, Republic Act 9165 o Batas Pambansa size subay sa pagdala niini og kutsilyo og laing kaso nga ipasaka sa gasoline boy. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Bukidnon Davao City Road temporaryong gipasira sa DPWH bunga sa pagkatumpag. Gideklara ang Bukidnon Davao City Road o Buda Road sa Overview Palakapaw, Quezon nga temporaryong gisira sa tanang matang sa mga behikulo human ang dakong nga bahin sa dalan ang nahunlak niadtong Oktubre 18. Sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH Northern Mindanao, ang apektado nga porsyon nakasinati o grabing structural nga danyos hinungdan sa dinali ang suspensyon sa dagan sa trapiko sa dalan aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o padayon pa ang gihimong pagsusi o clearing operations. Mga otoridad naglusad sab og search and retrieval operations sa apektado nga lugar human ang mga taho nga milutaw nga duha ka mga individual nga nagsakay og motorsiklo posibleng natabunan sa landslide. Mga rescue teams gikan sa local government units, Bureau of Fire Protection o sa Philippine National Police naglusad og hiniusang operasyon aron nga masubay ang nawala nga o gikatahog nawala nga mga individual.
Sa pahayag gikompirmar sa DPWH nga ang mga team gipakatag aron sa pagsusi sa gidak-on sa danyos o madeterminar sa kinahanglan nga interbensyon sa buhatan. Gitabangan sa DPWH ang mga motorista o gitambagan sa DPWH ang mga motorista nga moagi sa mga alternatibo nga mga ruta samtang ang Buda Road dili pa maagian. Alang sa mga gagmay nga mga sakyanan gikan sa Cagayan de Oro City padulong sa Tagum City, Junction Sairi Highway, Poblacion Valencia City, Bukidnon, agi sa Kapalong Talaingod Valencia Road og ang gikan sa Kampuan Maramag Bukidnon ngadto sa Davao City agi sa Junction Bukidnon Davao City Road padulong sa Cotabato boundary. Carmen, Kabakan, Matalam, Kidapawan, Cotabato, Digo City, Davao. Mga karatula sa trapiko og mga ali giinstular na aron sa paggiya sa mga motorista samtang ang mga personahe sa DPWH og mga lokal nga otoridad nagdumala na sa pagpalihis aron na mapugngan ang paghuot og mga aksidente. Gipahimug-atan sa DPWH nga ang pag-ayo sa nadanyos o nadaot nga porsyon sa maong mao ang prioridad. Pinagi sa pag-ingon nga bililhon ang papel sa dalan sa pagpasayon, sa paglihok, pagpamalit o pagtahod sa o paghatod sa esensyal nga mga butang tali sa Northern Mindanao o Davao Region. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. When it comes to great breads, it's Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop has been serving us for years with over 200 branches nationwide. Freshly baked breads all the time at Park and Go Bake Shop. Affordable, quality baked breads only at Park and Go Bake Shop. Sa Park and Go Bake Shop, ang ilang mga pan lamian na sustansyado pa. Dinhi na kita mamalit sa Park and Go Bake Shop. Aduna sila yung mga nag-unang mga pan, con breads, mga cupcakes, mga cookies, macaroons, mga pastries, ug mga cakes for all occasions. Plus, init ka pandesal kada alas 4 sa kadlawon. Busa kung panang inyong paliton sa Park and Go Bake Shop na. Lamian na, kanunay bago pa. There's always a right place to shower your worries. Park for the freshness and go for the taste. Ang Park and Go Bake Shop Ozama City Branch anaan himutang sa Zulieta Street, tapad sa Unitop Ozama City. Paglaom Multi-Purpose Cooperative, ang kooperatiba nga imong kasaligan. Ang Paglaom Multi-Purpose Cooperative kanunay nga andam nga mutabang sa tanan mo serbisyo kanimo nga adunay kasing-kasing mo alagad mutabang na walay pagduha-duha. Paglaom Multi-Purpose Cooperative. Ang kinabuhi walay siguro, apan ang Paglaom Co-op siguradong mutabang sa pamilya bisan unsa nga panahon. Alang sa tanang miyembro sa Paglaom Multi-Purpose Cooperative, adunay kabag-uhan ang renewal sa MMAP, Good Members Mortuary Assistance Program. Dili kinahanglang bayaran ang premium sa tibok tuig sa 2025 tungod kay ang atong MMAP pro-rated na. Buot pasabot ang pagabayaran sa tinuig nga premium mas gamay, mas barato ug mas patas. Ang tanang na-enroll sa MMAP mag-renew kada January na sugod 2026. Mamahimo mag-advance renewal 1 month before expiry date. Para sa dugang kasayuran, kontaka lang ang 0917-723-0403 o bisitaha ang mga Paglaom Multi-Purpose Cooperative Branches. Limited offer lang kini. Paglaom, the co-op that you can trust. Paglaom Multi-Purpose Cooperative, ang kooperatiba nga imong kasaligan. Kooperatiba nga imong kasaligan. Ang Paglaom Multi-Purpose Cooperative adunay branches sa Siquijor, Liloy, Sindangan, Dipolog, Rizal, Calamba, Plaridel, Oroqueta, Jimenez, Tudela, Ozamis, Tubod, Tangub, Mulave ug Pagadian City. Human sa kabisi sa tibok tuig nga gimbuhaton og panginabuhi, oras na
nga mopahulay sa makadiyot alang sa All Saints Day season. Dagkuti ang kandila ug ipalabas pagbalik ang gugma ug pag-amuma sa may panahong mga hinigugma. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Star Mineral Wax Candle. Star Mineral Wax Candle, ang kandila nga mulungtad ug dugay, dekalidan ug adunay klase-klaseng disenyo. Star Mineral Wax Candle, ang kandila nga mulungtad ug dugay. Mapalit sa tanang supermarket ug mga sari-sari store. FYT Hardware Corporation for your basic building needs. Ang FYT Hardware Corporation nagabaligya sa mga basic building needs sa manining musunod: hardware items, construction materials sama sa simento, plywood, mga kabilya, electrical supplies, bathroom fixtures, price gas LPG ug daghang panguban. Ang FYT Hardware Corporation, tindahan nga affordable lang ang presyo ug maayong serbisyo. Ang FYT Hardware Corporation ana mahimutang sa mga dalan Capistrano ug Mabini, Uzamis City. Matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. This portion is brought to you by Imported Alhambra Suliralay. Alhambra, ang ilimnon nga makatagbaw sa imong kauhaw. Kay katumbas kini sa ubang imported nga pino nga tanglas ug lamian. Ang pino nga gikinahanglan sa imong lawas, mapalit sa mga piniling tindahan sa inyong dapis. Alhambra Imported Suliralay. Alhambra, distributed by Meritus Prime Distributions Incorporated. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Padayon to mga kaigsunan, salamat kayo sa atong mga sponsors or ingon man sa atong mga advertiser nga padayong nagpaluyo sa operasyon sa One On Time o sa One TV Worldwide o sa One TV News Channel Uzamis. Salamat kayo sa atong mga advertiser, no? Ingon man sa atong mga sponsors sa ato ang uniform. Una si board member Jerry Quizon, si board member Imi Lahay-Lahay, board member Calvin Tito Desina, mo ni, no, ang iyahang gi-sponsoran nga jacket. Si Honorable John Phil Duhay Lungsod, salamat kayo Honorable John Phil. Kapitan John Ignacio, ingon man sa Iron King Tailoring. Salamat kayo. Ingon man ato daing gitimbaya ang ato ang mga avid viewers or mga suki natong mga viewers nga naa nagtanaw sa social media labi na sa Facebook, no, ang nagsunod gayud sa naka-tune in or kanon na yung gasunod, no, sa nasa to ang One TV Worldwide nga Facebook page, no. Salamat kayo, no, sa labi na sa mga nagtanaw karon sa live. Salamat kayo, ha. Shout out nato, di lang nato maisa-isa. Salamat kayo. Og ato sab nga gi-congrats o gitimbaya, no, ang bag-o lang nag-open sa ilahang branch dito sa Don Anselmo Bernard Avenue, ang Watsons nga opening sa ilahang o nagbukas sa ilang ikaupat nga branch sa Uzamis, ang Watsons Uzamis, no. Diha dapit sa kuan, padulong diha sa kuan sa naila man nga Osaka, no, diha padulong sa City Hall, no, sa Don Anselmo Bernard Avenue, no. Congrats, salamat kayo sa Watsons nga padayong misalig, no, sa pag pinaagi silang pagpahimutang og mga branches, no, sa dakbayan sa Uzamis na mailhan nga misalig, no, ang mga patigayong lokal ug nasyonal sa
pangagamhanang lokal sa dakbayan sa Usamis o sa local government unit sa Usamis, labi na sa pagdumala sa Asenso Usamis administration nga gipanguluhan karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. So salamat kayo no sa padayong pagsalig. No contest lang ning mga daghang og mga branches sa Usamis. Una ang DIY pila na nakabuok, 4 or 5. Ang Watsons na silang ikaupat, ang 7-Eleven, no? Muni ang mga maingon na to nga mga multinational nga mga patigayon, no, nga sa bisan asang bahin sa nasud anaa ang ilahang mga branches. Kay kini sila kuan man sab ni kana bang dili ingon og kana bang ang national management mismo ang magtao diha og mga branches bay kuan man gud sila na mga franchise ba, no? Kaning 7-Eleven, ang DIY wata kabalo og unsay kaning Watsons og kuan ba gyud ni, no, kana bang usar ra bagi tagiya ni kay kaning duha mga kuan man ni kanang mga franchiser man ni sila. Pero bisan pa man ni ana, bisan pag mga franchiser naka-income gyapon ang ato ang kagamhanang lokal kay pinagi no sa ilahang lukat og mga business permit sa BIR ban pang mga rekisito sa barangay mismo, no, maka-income sad aning mga patigayon nga magbukas ilahang buhatan. Dayon gawas niya na gawas nga maka-income, no, dunay revenue sa kagamhanang lokal, mo dapit man punig kahigayunan sa panarbaho, no? Kani gagahapon lang daghang mga trabahante nga taga Usamis ang naka pahimulos ani kay ang ato ang Asenso Usamis administration kung dunay mo apply nga mga patigayon, ilaha man yung i-recommendar nga pwede ba nga ang ato ang pasudlon nga mga empleyado kuan gyud kanang bang pila ka dakong porsyento sa pang-empleo gikan gyud sa mga lumulupyo no sa dakbayan sa Usamis. So kana gipasalamatan kaayo na, no, kay gawas nga dunay revenue ang atong kagamhanang lokal sa mga patigayon nga magbukas ilang branches, opportunities sab na sa panarbaho, no. Salamat kayo. Atong Martes regular session sa konseho nagisgot si konsehal si Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan, no, nga to ang celebrant, no, belated happy birthday nga nag-celebrate sa iyahang kagahapon mo tingali October 23, no, 23 nag-celebrate siyang daghan kayong mga nag-celebrate daeron sa ilahang birthday, no, si belated happy birthday ni Governor Henry Sevilla Waminal nga niadtong October 11 nag-birthday siya. Daghan pa to. Si ato ang mayor, no, si Mayor Sam Norman Go Fuentes. Dayon bagulang, no, si Attorney Mars Tapayan nag-birthday. Di lang nato itugan ang ilahang mga edad kay sigurado gyud ko nga mga kuan pa gyud ni sila, mga bata pa gyud, mga batanon pa gyud ni, no, abtik pa kayo si Attorney Mars Tapayan, abtik pa gihapon, no, paspas gihapon musaka sa atong hagdan sa atong City Council, no, murarag wala lang. Si kinsa pa, no, belated happy birthday ni Governor Henry Waminal, ni Mayor Sam Norman Fuentes, belated happy birthday sab ni Attorney Mars Tapayan nga atong Majority Floor Leader sa Usamis City Council. Matod pa niya, no, balik ta nga ang dakbayan sa Usamis kung mukapin sa usa ka bilyon ang mamahimong revenue sa dili pa
mo end ang karon nga term no sa kano sa man ang subli nga election 2028 no before 3 years nga moabot kung moabot og 1 billion plus ang mahimong local revenue o gikan sa mga local tax, makatigom ana ang makakolekta ni anang kantidad ang dakbayan sa Usamis, ang local government sa Usamis, madeklarang first class city na ang dakbayan sa Usamis. Kay kun ang usa ka dakbayan first class na, mo increase ang iyahang NTA no, mas mudako ang iyahang national tax allocation. So mo nay advantage no kung first class dayon daghang pang mga opportunity kung ang usa ka syudad mamahimo nga first class city. So muna ang gipaningkamutan karon sa ato ang Asenso Usamis administration nga gidumala karon ni Mayor Sam Norman Fuentes. Muna nga mapasalamaton sila bukas ang local government unit sa Usamis nga doon na pay ubay-ubayoy, doon na pay mga local or mga international or mga national nga mga kumpanya nga buot mutukod og negosyo sa Usamis, welcome sila nga mo facilitate niya na welcome sila. Doon na po yung mga opportunity nga ilahang sa mga nanglabay nga mga sesyon no, doon na tayo mga nasairan nga doon na mga grace period no nga ihadang atong local government unit lang ni atong mga patigayon nga bag-o pa musugod pa sa ilahang pag negosyo sa dakbayan sa Usamis. Muna congrats no, dayon welcome ang tanan ng mga negosyante aron mas mulambo pa ang kagamahana, mas mulambo pa ang dakbayan sa Usamis, mas mulambo pa ang katawhang nga Usamisnon, daghang nga opportunity sa panarbaho kung daghan ang mutukod nga mga patigayon. Og ampi kanunay no mga kaigsunan Usamisnon, mga misamisnon, ingon man kutob sa maabot nagmonitor karon sa ato ang Sibya. Amping kanunay ang atong labaw nga makagagahom kanunay magiya kanato sa tanan natong mga lakaw. Og wala tayong oras, salamat kayo sa inyong pagtubay kanako sulod sa hapit usa ka oras nga pagparagat kanyo labas nga mga balitang lokal og regional. Pinagi sa atong tulumanon one on time balita live. Sa ngalan sa tibok puwersa sa 1TV News Channel, pinangunan sa atong program director og proprietor Mr. Johnny Tommy. Sa atong Masters Control karon sa atong live si Miss Risa Junsay. Sa atong mga cameramen sila si John Del Tommy, Saiki Tommy. Sa atong traffic director Miss Chari Tommy. Atong mga social media team nga partner nato no sa pagpangalap og mga balitang lokal. Salamat sab kayo. Og ingon man sa ngalan usab sa Asenso Usamis administration nga gipanguluhan karon ni Mayor Sam Norman Fuentes, sa 1st District Congressman Jason Almonte, sa 2nd District Congressman Ando Waminal, og sa Asenso Pinoy Party List Congressman Attorney Indy Waminal, og sa Kapitolyo no sa provincial government sa Misamis Occidental nga ato sabday gi-congratulate si Governor Henry Waminal nga napiling chairman karon sa RDC-10 or Regional Development Council. Congrats kanimo Governor, more power. Og ingon man, salamat sab kayo sa mapasalamaton kayo si Governor Waminal sa pagsalig nga hatag kaniya ni Presidente Bongbong Marcos sa pagtudlo kaniya isip RDC chairman sa Region 10. Og kining inyong ubos nga higala Donnie Desena. Salamat, mayong adlaw, Misamis Occidental. Mao kadto ang mga nagunang mga balita sulod ug gawas sa dakbayan sa Usamis ug Misamis Occidental. 1TV Noontime Balita, ang balita sa 1TV News Channel at ang ilang gihapon sa sunod nga higayon ug sa samang takla ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita uban ni Adone Desena, the 1TV News Channel. Noontime Balita. Noontime Balita.